Magandang gabi po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. So, what do you call this? So, ngayon, kagaling ko lang ng work. Hindi pa nga ako nakakabihis. Excited lang ako kasi tulog pa ako nung may dumating na notification sa aking YouTube na meron subscriber na nagsabi na, Ma'am Nora, binanggit po kayo ni Sir Paul sa vlog niya. So, madaling araw pa lang yun, hindi pa ako gising. So, ngayon, bumangon ako para pinanood ko na. Like, oh my God, binanggit ako ni Sir Paul, bakit kaya? Alam niyo, yun ang curious ako. Baka mamaya baka mamaya I did something wrong. Syempre, di pinanood ko. So, ito nga. Di ba? So, I'm glad na sandali, ipapakita ko lang sa inyo. Ganun lang. Si Ral, bago pa lang yan sa akin, pero alam naman niya kung sino ako eh. Kaya, ito pinapakita namin ito sa'yo ngayon. Pag inulitin, hindi para ipakita sa'yo yung luho or something. Ito bukas sa puso namin ibigin sa'yo. Kaya huwag lalaki yung ulo, ha? Okay? Kasi pag lumaki ang ulo mo, ito lang mangyayari. At pa kaya sabi ko sa'yo, panoorin mo yung content ni Nars Nora para mas maunawaan mo na yung payo mo sa'yo. Mas makakatulong sa'yo. May mga vlogger kasi na tumutulong ba sa yun nga, pag may nakita sila na gusto tulong. Pero ang nangyayari, nagiging malaki ang ulo ng tinutulungan. Then biglang ganito aalis. Nangyari, akala niya pag naumalis siya dun sa grupo na yun, magiging okay. So yun ang ayaw kong mangyari sa'yo, ha? So, I'm glad na yung payo natin kay Krishna is pinaparating ni Sir Paul, no? Kaya, at saka marami ang nakarelate sa episode natin na yon na pagbibigay natin ng payo kay Krishna. At marami nga yung nag-comment na very inspiring. Sa totoo lang, dahil na rin sa panonood natin ng mga vlogs ni Sir Paul, at nakikita natin ang mga buhay na nababago, ang mga buhay na hindi nabago, pero dahil sa hindi nila pagsunod kay Sir Paul, no? Yung nalilihis sila ng landas. Pero, move on na tayo doon. Ang importante, ang mga bagay na yon na naging negative is matuto tayo. Matuto na tayo para sa ganun is huwag na nating gayahin para hindi na natin dapat ma-experience pa yung mga bagay na pangit kasi nga matuto na tayo sa naging experience ng iba. Matuto na po tayo sa mga tinutulungan, mga scholars, mga tinutulungan ni Sir Paul, na matuto na tayo sa mga tao na tinulungan ni Sir Paul na nagtagumpay at yung mga bumalik sa dati nilang buhay. Bumalik sa dati nilang pamumuhay is talaga yung mga taong hindi nila pinagyaman yung opportunity na ibinigay sa kanila. Some of them naging malaking ulo. Some of them naging feeling entitled. At yun, nawala sila sa tamang linya. So ngayon, nangyari, bumalik sila sa dati. Ang reason kung bakit ako napa-vlog today, because sa mga latest episodes ni Krishna, may napansin ako kasi
Kagaya yung napansin ko nung binigay sa kanya ng cellphone, yung ang dami niya, gumagawa siya ng mga kung ano-anong expression ng mukha niya. Para ba siya nung bago pa lang si Maine Mendoza, kung kilala nyo, no? Kung ano-ano yung ginagawa niya na mga different faces na ginagawa ni Chris na nagpapatawa siya. She's really good. She's really nice, you know? Very endearing. Bigay sa kanya yung cellphone. Nakita mo biglang bumalik yung mukha niya na para ba yung mukha niya nung una pa lang nakita sa kanya ni Sir Paul na unang bigay ng tulong sa kanya. Doon mo makita yung disbelief, yung hindi makapaniwala sa natanggap niya. Nandun, na to think na, imagine yun ha, yung mga pinag-shopping siya ni Sir Paul, yung nakita ko yung mukha niya, bigla talagang nagbago. Yung pakingkay-kengkay, papalit-palit ng mukha, and then suddenly, nung binigay na yung phone sa kanya, at sinabi sa kanya na, ito na sa'yo, bigla yung like, wow, the transformation sa kanyang mukha, nakita mo doon, yung talagang nandun yung, hindi siya makapaniwala, at nandoon yung pagkamababang loob niya, you know, the humility, yung pagiging humble niya, biglang labas sa mukha niya. Like, it really, kung panoorin niyo po ulit yung vlog ni Sir Paul, hindi ko siya uulitin dito. Magpanoorin niyo ulit yung part na yon, no? Nung pagkabigay sa kanya ng cellphone, nakita niyo yung pagbabago ng mukha niya. Like, talagang nandun yung innocence, nandun yung katotohanan sa mukha niya. Yon, hindi ko may paliwanag kung ano ang gusto kong sabihin. But, ulitin nyo yung vlog na to ni Sir Paul at makita nyo, the moment na binigay sa kanya yung cellphone, kita nyo yung biglang nagbago yung mukha niya. And, because of that, binalikan ko rin yung mga first 2 episodes ng, nung pagkakilala sa kanya ni Sir Paul, nung siya ay nandun sa nagkukuha ng mga kahoy para gawing uling. Ito, tignan natin to ha. Ito nangangalaga sa'yo. No? Sa Davao lang din naman ito. Okay? So para lang, mabago ba sa mindset mo na, ay, ito dapat yung ginagawa ko. Ikumpara mo now, panoorin nyo tong mga last 3 videos na ginawa, o last 4 videos na ginawa mula nung nandun na siya sa PB House. Unti-unting nagbago yung demeanor niya ni ano ba yung demeanor sa Tagalog? Kita mo yung pagbabago ng mukha niya mula nung siya ay, nung kinuha siya ni Sir Paul, nung nandun pa siya sa pangangahoy, ikumpara mo now itong mga last 3-4 episodes. Kita mo yung pagbabago na nakita mo talaga biglang umaliwalas yung mukha niya, naging parang bata siya, naging para na siyang happy go lucky, parang gano'n yung ang ibig kong sabihin doon is yung maliwalas na yung mukha niya, yung masaya yung mukha niya, na ang gaan-gaan ng, parang ang gaan-gaan na ng pakiramdam niya. Ikumpara mo doon sa first 3 episodes na nung nakilala siya ni Sir Paul, kita mo yung mukha niya doon na talagang parang pasan niya ang mundo, na makikita mo talaga na parang matured siya doon, na parang mas matured siya sa edad niya, is because makita mo na yung tindi ng mga iniisip niya kung paano niya matutulungan ang kanyang pamilya, na para bang pasan-pasan niya ang responsibilidad para sa kanyang pamilya. So, you look at that, ikumpara mo yon, yung parang napaka-matured niya ng mukha niya sa mga first 3 videos na yun ni Sir Paul. Ikumpara mo itong mga last 3 to 4 videos ni Charna, ni Krishna. Saan ba galing yung Charna? Ni Krishna, at nakita mo yung pagbabago. So, kasi itong mga huli ng videos, this last 3 to 4 videos, alam niya kasi na yung responsibility, natanggal yung matinding, mabigat na responsibility kung paano bubuhayin ng kanyang pamilya,
like it lifted up, natanggal. Kasi alam na niya, nung kagaya yun, nung binigyan ng pera, pinagyayaman ng mga magulang ni Krishna, tapos ngayon yung mga kapatid niya, meron nang nag-sponsor. So, like, boom! Boom! Yung biglang, kita mo yung pagkaaliwalas ng mukha niya, yun ang nakita ko dito na pagbabago kay Cherna, kay Krishna, na ang laki ng pinagbago. Kaya kung panoorin nyo nga, ulitin nyo yung mga first 3 episodes ni Sir Paul tungkol kay Krishna, kumpara nyo itong last 4 episodes, kita nyo yung pagbabago. Makita nyo talaga. Ngayon, lumalabas na yung pagiging kalog niya, pagiging kengkay niya, lumalabas na yung totoong siya. Samantalang nung una siyang nakilala ni Sir Paul, nakita mo talaga yung mukha niya na para bang pasan-pasan niya ang mundo. Akala ko nga, nung mga time na nakilala siya ni Sir Paul, like, talagang super matured ang tingin ko sa mukha niya. Pero itong mga last few episodes na ngayon, kita mo na bumata siya, yung lumabas yung para tuloy na naging teenager siya, even though she's already, like, how old is she? 21 years old? Kaya, pag talagang yung damdamin mo talaga is doon talaga nanggagaling, pag nabago dito sa loob talaga, lalabas yun talaga sa mukha, you know, sa demeanor ng mukha. Kaya, tuloy-tuloy lang, Krishna, pagpatuloy mo ang wag kang magbabago, just keep on, pakinggan mo lang si Sir Paul, at sana marami kami na nagdadasal, na nagho-hope, na magiging matagumpay ka. Wag din sa mga nanonood, nagko-comment, wag din natin siyang i-force na mag-aral ka. Bigyan niyo siya ng chance para maka-relax, maka-enjoy muna ng konti. Kasi sa ilang taon na pinasan niya ang responsibilidad ng kanyang pamilya, na hindi naman of course hinihingi ng pamilya niya yun, kasi kita nyo naman ang pagiging responsibilidad ng kanyang tatay. But I mean, of course, dahil sa kabutihan ng batang ito, kabutihan ng kanyang loob na gustong matulungan ng pamilya, so wala siyang ginawa kung hindi inisip kung paano niya matulungan ng kanyang tatay, ang kanyang nanay, at mapag-aral ang kanyang mga kapatid. So, this time, bigyan natin siya ng konting panahon na mag-enjoy, mag-relax, mas ma-build yung self-confidence niya. The point here is, bigyan natin siya ng chance para unti-unti marirealize niya kung kailangan niyang mag-aral, di marirealize niya rin yan. At huwag din natin siyang husgahan if ever kung ayaw niyang mag-aral. That's also going to be her choice. Kung bakit kasi meron yes, it's very important na makapag-aral, kasi hindi naman lagi nga nandyan ang Pugong Biyahero or sino mang charity vlogger na pwedeng tumulong sa mga nangangailangan, at kinakailangan mong mag-aral nang sa ganun is meron kang pwedeng gawin sa future mo. But there are also special cases. Ito special case lang po to Kagaya ni Peking Bombay, hindi man siya nakapag-aral, pero yung kanyang, ito yung tinatawag yung street smart, na tinatawag street smart. So yung kanyang karunungan ni Peking Bombay ay hindi dahil galing sa school, kung hindi dahil sa kanyang mga naging experience sa buhay, ang kanyang innate na tinatawag, yung pinanganak na talino, at meron siya doon si Peking Bombay. Although, kapag siya ay nakapag-aral, it could have been, who knows kung ano ang natapos niya. However, again, like I said, he's very street smart, at napagyaman niya kung ano man yung talino niya, na kahit hindi siya nakapag-aral, is naging successful naman. So, there are special cases na ganun. At ang sinasabi ko, na huwag nating i-pressure si Krishna, lalo na sa ating mga comments, na mag-aral ka. Leave her alone. Hayaan nyo siya. Let her relax. She's going to realize, sooner or later, marirealize din niya kung anong direksyon ang gusto niyang tahakin.